Dear Ate, ako si Mariel, 28 years old, isang work from home virtual assistant at may isang 4 na taong gulang na anak. Akala ko noon, kapag mahal mo, kaya mong tiisin ang lahat. Pero mali pala ako. Nakilala ko si Carlo noong delivery rider pa lang siya sa lugar namin. Masipag, palabiro, at sobrang maalaga. Hindi nagtagal, naging kami. Para akong prinsesa sa simula, may pa-surprise, may pa-good morning message araw-araw, hanggang sa nabuntis ako. Doon unti-unting nagbago ang lahat. Nang magsama na kami, doon ko nakita ang totoong ugali niya. Hindi marunong magligpit. Hindi marunong mag-budget. Kapag sweldo, ubos agad sa barkada. Kapag sinita ko, ako pa ang masama. Pagod ako sa trabaho. Palagi niyang dahilan. Pero hindi ba ako pagod? Buong araw akong nagtatrabaho habang inaalagaan ang anak namin. Mas masakit pa roon, tuwing mag-aaway kami, sinusumbong niya ako sa nanay niya. Isang gabi, bigla na lang dumating ang biyenan ko sa bahay. Babae ka, dapat ikaw ang umiintindi, sigaw niya sa akin. Lalaki yan, natural lang magkamali. Natural lang? Natural bang hindi umuwi? Natural bang magsugal? Natural bang may kachat na iba? Isang hapon, habang naglalaro ang anak ko sa sala, nahuli ko si Carlo sa labas kasama ang isang babae. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pinuntahan ko sila. Anak mo may lagnat? Tapos nandito ka? Nanginginig kong sabi. Ang sagot niya? Kaibigan lang, pero hawak ang kamay. Doon ako natauhan. Hindi pala sapat ang pagmamahal kung ikaw lang ang lumalaban. Hindi pala ako masamang babae dahil gusto ko ng respeto. Hindi pala ako makasarili dahil gusto kong protektahan ang anak ko. Kinagabihan, nag-empake ako ng gamit namin. Umiiyak siya, nagmamakaawa. Magbabago na ako. Ilang beses ko na bang narinig yan? Sa pagkakataong iyon, pinili ko na ang sarili ko. Pinili ko ang anak ko. Umalis kami at nagsimula ulit. Hindi madali maging single mom. May mga gabing umiiyak ako sa pagod. Pero mas payapa ang puso ko. Wala nang sigawan. Wala nang sumbungan. Wala nang takot na baka isang araw mapahamak ang anak ko dahil sa kapabayaan. Minsan kailangan mong mapagod ng tuluyan para matauhan. At natutunan ko ang pasensya, may hangganan. Kapag napuno ka na, hindi na galit ang mararamdaman mo, kundi tapang hanggang dito na lang. Dear Ate, more power sa iyong Chanel. Salamat kung mababasa niyo itong sulat ko.